First time kong gumawa ng chicken pot pie. Yung anak ko, dati gumagawa niyan, masarap. Pero, ngayon lang ako gumawa. So, ito yung mga ingredients. Yan, frozen vegetables, onion, chicken shred, chicken broth, onion garlic. Tapos, you have a cream. Ayan, magluluto na tayo. Isang kutsarang natin, ilagay ang sibuyas or onion. Put the onion. As you can see, halo-halo. Mekos-mekos na yan ni Lola. Tapos, ang bagal-bagal mo, mag-voice over. Minsan nakakatamad mag-voice over. Pero, ang pangit naman kung walang sound. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng music. At tayo CPR. O, ayan. Pagkatapos ng sibuyas, ang bawang naman na chinap-chap. Yan ang bawang na binibili ng anak ko. Pero mas gusto ko pa rin yung sariwa. Lalo na pag nagsasangag ako. I always want to use the fresh garlic because it is different. The smells. So, ilagay na natin ang ating frozen veggies. Frozen veggies is mas madali, pero you can use the fresh one also. If you have available, but I have this frozen available, so ayan ang aking ginamit. So, pagkatapos yan, maluto mo ng mga 5 minutes. After 5 minutes yan, another 1 minute. And after 1 minute niyan, another half minute. So, ayan. Sa palagay ko, ay tamang-tama na yan sa kadadagdag ng oras ko. Lagyan mo ng paminta. Ayan. Ikot-ikutin mo yung paminta dahil ang liit ng butas. Lagyan mo ng paminta, lagyan mo ng asin, para may lasa na kaunti. Hindi naman masyado kasi, ano yan eh, may lasa na yung, ano yan, yung manok at saka yung chicken broth na ilalagay natin, medyo malasa na. So, ayan na nga. Lutuin pa natin ng another 5 minutes ulit dahil nilagyan ng paminta para maluto yung paminta, charot. Then, you can add 2 tablespoons of corn starch or flour if you don't have available. So, ayan, mekos-mekos natin ulit. After 5 minutes ulit. After 5 minutes ulit, lutuin natin ng mga 5 minutes ulit. After 5 minutes, lutuin natin ng mga 1 minute. So, ayan. After 1 minute, half minutes, ilagay na natin ang chicken broth. Ayan ang ating chicken broth. Ibig sabihin ng chicken broth ay pinaglagaan ng manok o chicken powder or meron kang magic sarap, pwede na yun. You cover it and cook it for another 5 minutes. Napapansin nyo, puro 5 minutes, ilagay na ang shredded chicken. Pagkalagay ng shredded chicken, of course, hahalo-haloin mo na naman yan para mag-corporate yung mga kalasahan dyan. Yung ganyan texture, okay na yan. Yung ganyang kalapot, okay na yan. Malasa na yan. Kasi yung pinaglagaan ng chicken, yun ang ginamit. Kasi, malamang, bago ka magkaroon ng chicken shred, lalagain mo muna yan. So, huwag mo itapon ng pinaglagaan. Kasi yun ay malasa kahit na hindi mo maubos gamitin. Pwede mong gamitin pa yan pa nagluto ka ng pansit. O, diba? So, pagkatapos nga niyan, lagyan natin ng cream. Yung 100% cream. Yan. Pero kung wala ka namang cream, pwede rin naman ang ilagay mo lang ay fresh milk or gatas, ganun. Pero ako, nagpabili talaga ako ng cream para malasa at mas masarap. Namimiss ko tuloy yan. Parang gusto ko tuloy magawa. Matagal na yung video na yan, naka-stack. Ang dami kong video, tinatamad ako mag-edit. So ngayon, naisipan ko habang hindi ako makatulog. Sabi ko mag-edit muna ako. Nakapag-edit yata ako ng 6 na video. Kasi ang dami ng stack na video kaya kailangan na nating tanggalin. So ayan na nga, after 5 minutes ulit. Naubos na sa 5 minutes. Medyo tutuyuin pa natin ng konti. Yung mag-taken talaga siya. So, ayan na. Hindi na ako bumili ng hindi na ako gumawa ng crust. Kasi, ba't ka pagagawa ng crust? Ay, mura lang naman yung crust. Nabibili mo yan sa anywhere. Lahat ng suking tindahan. Kay Aling Maria. Charot. So, ayan. Palamigin mo muna ng konti bago mo ilagay. Ang nangyari, hindi ko pinalamig yan bago ko inilagay. Dapat pinalamig ko muna bago ko inilagay. Pagkatapos kong ilagay, sakto-sakto lang yan. Niluto ko na yung sakto, isang plate ng
crust. At tapos ang ginawa ko, pagkatapos kong ilagay, dapat pinalamig ko nga. Hindi ko pinalamig yan, tinakpan ko agad, kaya medyo lumobo. Pero ayos lang naman siya nang maluto na siya. So ayan, nilagay na ni Lola ang isa pang takip ng crust. Napakadali lang. Ba't ka pa magagawa ng crust? Eh, mura lang naman ang crust. Ang sarap talaga niyan. Siguro, nakadalawang slice ako niyan. Yan lang ang dinner namin. Kaming matatanda. Yung mga apo ko, iba naman ang dinner nila. So, ayan, dahil medyo mainit, medyo nag-warp, nag-ano-ano ng kaunti. Pero okay lang naman. So, pipindutin mo na lang yung mga pipindutin. Ipipress mo ng fork ang mga gilid-gilid para medyo kumapit. Tapos, painitin mo na ang oven ng 400 to 350 degrees Fahrenheit Celsius. Alam niyo, nagbo-voice over ako kung anong oras na. 2:00 na madaling araw. Dahil ang lola ay hindi makatulog. Alam mo naman ang matatanda, tulog manok mo talaga. Ay, bago makalimutan, lagyan mo talaga siya ng butas sa taas. So, ito na. Ako nga naging buena mano. Ang sarap, ang crispy, ang crust na yan, ang pinakagusto ko. Thank you guys for watching. Hope you like this video. Please like and share. Bye guys. See you on my next vlog.